Itong video na to ay para sa mga mag-aaral pa lang mag-drive ng automatic o gustong matuto kung paano ba mag-drive ng automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-uusapan natin yung cambio o yung shifter ng isang automatic. Normally, pag umupo kayo sa automatic, sa may cambio niyan, may makikita kayo dyan na P, yan yung tinatawag na park, yung R as reverse, yung N as neutral, and D as drive o ito yung move forward. So yan yung usual na setup pag kayo ay umupo sa isang automatic, yan yung makikita ninyong cambio. Now, ano ba yung P? Yung P, okay, dapat nakashift tayo sa P every time na tayo ay mag-on ng sasakyan, mag-o-off ng sasakyan, or kung sakaling mang naka-on yung sasakyan at bababa tayo, kailangan yan laging nasa P. Ang P kasi o yung park, pag nakalagay yan dyan, nakaano yan, meron yan locking mechanism na hindi aabante or aatras ang sasakyan. Pero hindi nyo dapat iasa doon yung pag-abante or pag-atras ng sasakyan. So kailangan meron pa rin naka-engage na handbrake. Okay? So, yun yung use ng P. Kumbaga, pag-on, pag-off, at kung sakaling bababa tayo na naka-on ng sasakyan, kailangan yan laging nasa park. Okay? Now, yung R. Yung R naman, pag nilagay nyo yan dyan, yan yung pang-reverse. Kumbaga, pang-atras. Ang suggestion ko lang sa inyo, bago kayo umatras, syempre, check nyo rin kung clear ba yung likod ninyo. Okay? Then, yung neutral. Yung neutral naman, ito naman yung magpi-pre-wheel yung gulong ninyo. So pag nilagay nyo yan dyan, para din siyang park, pero pag nilagay nyo yan dyan, may tendency na umabante or umatras ang sasakyan. Kaya kung maglalagay man kayo sa neutral at kailangan nakahinto, kailangan naka-engage ang handbrake. Okay lang din na ilagay sa neutral kung sakaling ilang minutong stop lang naman at hindi kayo bababa ng sasakyan. Or sa mga time naman na kailangan itowing or kailangan itulak or hilahin ang kotse. So dapat yan ay nasa neutral. Then yung drive. Yung drive naman, ito naman yung move forward natin. So pag nilagay mo yan sa drive at pag aabante na yan. Okay? Pero ito yung pinaka-reminders ko dyan. Dito sa apat na to, okay, itong P, R, N, and D, highly recommended pag mag-shift kayo sa bawat cambio na yan, dapat naka full stop kayo. Okay? Dapat naka full stop. Although, yun nga, from reverse to neutral, pwede namang umaatras. From drive to neutral, okay naman na umaabante kasi nagpi-pre-wheel lang naman sa neutral. Pero still, not recommended. Mas magandang i-practice na lang na every time na magpapalit-palit tayo ng cambio, kailangan naka-full stop tayo. Kasi ganito yan. Halimbawa, umaatras ka. Umaatras pa yung sasakyan, ipinasok mo kagad yung drive. Gagaralgal yung transmission ninyo. Pwedeng masira yan. Or halimbawa naman, nasa drive tayo, umaabante pa yung sasakyan, bigla mong shinip sa reverse. Gagaralgal din yan. Then, hindi rin recommended na for example, umaabante pa yung sasakyan, nasa D, okay, bigla nyo ilalagay sa park. Mag-i-engage yung parking pole niyan. Pwedeng masubsob kayo or mabali yung parking pole ninyo. At ganun din naman sa reverse. So, mas recommended, okay, mas recommended na full stop pag tayo ay mag-shift ng gear. Then ito, hindi nyo matatanggal, okay? Hindi nyo matatanggal sa park ang inyong shifter kung hindi kayo aapak ng preno. So yun naman yung locking mechanism ng park. Kaya nga ang mas safe, halimbawa, bababa kayo ng sasakyan kasi may mga bumababa ng sasakyan na nilalagay lang sa neutral, then ini-engage lang yung handbrake. Hindi yan safe. Okay? Hindi ganun ka-safe yan. Kasi
once na sabihin na natin accidentally pagsakay ninyo ulit, bigla ninyong natukuran yung inyong shifter at nailagay sa drive, pwedeng umabante yung sasakyan ninyo kahit naka-engage yung inyong handbrake. Okay? Kasi wala siyang locking mechanism. Unlike pag nilagay nyo yan sa park, sumakay kayo sa sasakyan, masagi nyo man yung shifter ninyo, hindi yan basta-basta mapupunta sa drive or reverse kasi hindi ka naman umaapak ng preno. So yun yung pinaka-idea. So yun yung pinaka-reminders ko sa inyo. Then yun, actually may mga low gear pa yung mga automatic. Pero siguro later on na lang natin i-discuss yun. Doon muna tayo sa pinaka-basic. Sabihin na natin mga 99% ng pagdadrive ninyo ng automatic, yan lang yung halos ginagamit ninyo. Park, reverse, neutral, and drive. Halos yan lang ang gagamitin ninyo. So, yung pinaka-basic ng pagpapaandar ng isang automatic, like for example, i-start ninyo, bago nyo i-start, siguraduhin ninyo na nasa park siya. Although ang automatic, nag-i-start din yan kahit nasa neutral, pero dapat laging nasa park pa rin. Okay? So, recommended nasa park pag tayo ay mag-i-start. Okay? So, yun. Pag na-start na natin yung sasakyan, na-check na natin na nasa park yan, so pwede na nating i-start yan. May mga automatic na required kayong apakan ng preno bago nyo i-start. May mga automatic naman na hindi nyo kailangan apakan ng preno. Usually, standard na yung pag-apak sa preno sa mga di-push button. Kailangan nyo munang apakan yung brake bago nyo i-push yung button. Sa mga disusi naman, normally hindi siya gaanong required yung pag-apak sa preno. Pero good practice pa rin na apakan natin yung preno every time na mag-i-start tayo. Then, pag tayo ay mag-shift na ng gear, going to reverse o going to drive, so kailangan natin apakan yung preno para mag-disengage yung ating park. Then, habang nakaapak tayo sa preno, pag halimbawa, nilagay natin yan sa drive, move forward, pag dahan-dahan nating tinanggal yung paa natin sa preno, kusa yan aabante. Lalo na kung tayo ay naka-parking sa isang pantay na kalsada or nasa pababa. Note ko lang din pala, no, pag tayo ay mag-shift ng gear na, no, syempre dapat i-disengage din natin yung ating handbrake. Okay? So, depende kasi, wala namang problema kung ano yung gusto nyo mauna I-disengage nyo muna yung handbrake or magcambio muna kayo. Ang mahalaga dito, nakaapa kayo ng maayos sa preno. Okay? Then yun, pag sample, gusto natin paabantehin from park, apak tayo sa preno, disengage natin yung handbrake, then ilagay natin sa drive. Pag dahan-dahan natin tinanggal yung paa natin sa preno, dahan-dahan namang aabante yung sasakyan. At pag gusto nating bumilis, kailangan nating apakan yung acceleration. Kung kailangan naman nating huminto, so kailangan lang natin apakan yung preno, okay, pwedeng naka-steady lang tayo sa preno at hihinto naman yan. At kung papatay na natin, ilagay lang natin sa park, then pwede nating pindutin yung push button niya or yung kanyang susi. Then, i-engage natin yung handbrake. So, yun pala. I-engage nyo muna yung handbrake bago nyo patayin yung makina. Okay? So, ito, idea lang naman to, no? Para sa mga magdadrive ng automatic. Kumbaga, kung may mga question pa kayo, yan, comment down below nyo na lang para masagot natin yan. Pero ito, basic idea pa lang naman to. At least, magkaroon kayo ng idea with regards to the shifter kung paano ba siya ginagamit. Isang ano ko lang pala, no? Sa mga pababang kalsada, wag na wag kayong mag-neutral. Wag na wag ninyong ipi-freewheel yung inyong gulong kasi pwedeng lalong bumilis yung sasakyan ninyo sa pababang kalsada. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps at you can share this video especially sa mga mag-aaral pa lang mag-drive ng automatic.